May mga panahong tila lahat ng ating pagsusumikap ay nauuwi sa kabiguan. Para bang kahit anong dasal, hindi dumarating ang sagot. Pero kapatid, hindi natutulog ang Diyos, hindi Kanya iniwan, hindi pa tapos ang kwento mo. Ayon sa awit 35, sa gabi ay maaaring tumangis ang iyak, ngunit sa umaga ay dumarating ang kagalakan. Ngayon ay panahon para muling maniwala, panahon para muling lumapit. Dahil ang dasal na ipapanalangin mo ngayon ay magbubukas ng langit para sa iyo. Isang panalangin na ginamit ng Diyos noon para ibalik ang dignidad ng mga nawalan, ang lakas ng mga nanghina at ang tagumpay ng mga naapi. Kaya kapatid, huminga ka ng malalim, pakiramdaman mo ang katahimikan dahil narito ang simula ng pagbabago. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga, isang bagong pagkakataon ang ibinibigay ng Diyos. Hindi aksidente na naririnig mo ang mensaheng ito ngayon. May nais siyang ipabatid sa puso mo na may pag-asa, may tugon, at may panibagong simula. Hindi ka nakaligtaan, kapatid. Naririnig ng Diyos ang mga panalangin mong tila hindi mo na maipahayag sa labi. Kahit ang buntong hininga mo ay panalangin sa Kanyang harapan. Sa Isaiah 41:10, sinasabi ng Panginoon, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, oo, tutulungan kita." Kapag ang mundo ay tila hindi ka nauunawaan, tandaan mong ang Diyos ay hindi kailanman nalilito sa kung sino ka. Alam niya ang bawat hakbang mo, bawat luha, bawat dasal na ibinulong mo sa gabi. Kaya ngayong umaga, hayaan mong ang presensya ng Diyos ay pumasok sa bawat sulok ng puso mo. Huwag kang lalaban sa kapayapaang nais niyang ibigay. Buksan mo ang iyong espiritu at sabihin sa Kanya, "Panginoon, salitain mo sa akin." Ngayon, ihanda natin ang ating puso sa isang panalangin na kayang baguhin ang direksyon ng iyong araw, ng iyong buhay. I-comment mo sa ibaba, "Panginoon, Ikaw ang lakas ko." At huwag kalimutang mag-subscribe para sa araw-araw na panalangin at gabay mula sa Diyos. Tahimik muna tayo, kapatid. Lumalim tayo sa presensya ng Diyos. Ilagay mo ang puso mo sa Kanyang kamay at hayaang ang bawat salita ng panalangin na ito ay maging daan ng paggaling, kapayapaan at tagumpay. Hindi mo kailangang maging perpekto para marinig ng Diyos ang tinig mo. Kailangan mo lang maging totoo sa Kanya, katulad ngayon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayong umaga, bitbit ang aming mga puso na puno ng pananabik, puno ng pag-asa. Salamat po sa bagong araw. Salamat sa pagkakataong ito na maranasan ka muli. Sa gitna ng lahat ng nangyari, Ikaw ay tapat. Sa bawat paghinga namin, nariyan ka. Panginoon, dinadakila ka namin. Ikaw ang simula at wakas ng lahat. Wala sa mundong ito ang makakapalit sa iyong presensya. Pinupuri ka namin sa katahimikan ng umagang ito. Itinataas namin ang aming mga kamay, tanda ng pagsuko. Ang bawat pagod, pagkabigo at kabiguan ay inilalagay namin sa paanan mo. Alam naming hindi ito ang wakas ng aming kwento, kundi simula ng bagong yugto, ang yugto ng tagumpay kasama ka. Ayon sa awit 151:1 tumadu, "Ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang aking saklolo ay nanggagaling sa Panginoon, na gumawa ng langit at ng lupa." Oo, Panginoon, naniniwala kami na ang aming saklolo ay nasa iyo. Hindi sa tao, hindi sa salapi, hindi sa sarili, kundi sa iyo lamang. Sa bawat kabiguan na naranasan namin, Panginoon, itinatapat namin ang pananampalataya na nagsasabi, Ikaw pa rin ang may huling salita. Kapag lahat ay tila nagsara, naniniwala kaming Ikaw ay Diyos na bumubukas ng bagong pintuan. Kaya ngayon, Panginoon, binubuksan din namin ang aming puso. Linisin mo ito, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo. Alisin mo ang takot, pagdududa, galit at sakit. Palitan mo ito ng pananampalataya, kapayapaan at pagtitiwala. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkukulang, sa mga oras na hindi ka namin inuna.
Sa mga araw na mas pinili naming magreklamo kaysa magpasalamat. Sa mga panahong lumayo kami sa iyo, salamat dahil hindi ka lumayo sa amin. Salamat dahil kahit paulit-ulit ang aming kahinaan, paulit-ulit din ang iyong biyaya. Ipinagtatapat namin sa iyo ang lahat ng lihim ng aming puso. Walang itinatago, walang pretensyon. Tanggapin mo kami, O Diyos. Panginoon, hinihiling namin ang iyong direksyon. Gawin mo pong malinaw ang landas na aming lalakaran. Marami po sa amin ang nalilito. Hindi alam kung saan patutungo, kung anong desisyon ang dapat gawin. Ngunit ngayon, inaamin naming hindi namin kayang mag-isa. Gusto naming ikaw ang manguna, isuko nawa namin sa iyo ang kontrol at sa halip ay magtiwala sa plano mong mas mataas kaysa sa aming pangunawa. Sa Juan 14:27, sinabi mo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso, ni matakot man. Kaya Panginoon, hinihingi namin ang kapayapaang iyan. Kapayapaang hindi nauunawaan ng mundo. Kapayapaang bumabalot sa amin kahit may unos. Kapayapaang nagpapaalala na ikaw ang may hawak ng lahat. Panginoon, ipanalangin mo rin po ang aming mga pamilya. Iligtas mo po kami sa anumang kapahamakan. Ingatan mo po ang aming mga anak, ang aming magulang, ang aming kabuhayan. Alam mo ang aming mga pangangailangan bago pa man namin ito banggitin. Kaya nagtitiwala kami, O Diyos, na ikaw ang tutugon. Ikaw ang magpapadala ng himala sa tamang oras. Ikaw ang Diyos na tapat, hindi nagsisinungaling at hindi nagpapabaya. Sinabi mo sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kaya Panginoon, salamat. Hindi kami dapat mawalan ng pag-asa dahil may hinanda kang magandang bukas. Hinihiling po namin ng kagalingan sa mga may karamdaman. Sa bawat may iniinda sa katawan, Panginoon, abutin mo sila. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin nila ang kagalingan. Walang sakit na mas malakas sa iyong kapangyarihan. Wala ring sugat na hindi mo kayang hilumin. Hinihiling din namin ang kagalingan sa aming mga puso, sa mga sugat ng kahapon, sa mga alaala ng sakit, sa mga panluloko at kabiguan. Palitan mo ito ng kapanatagan at bagong sigla. Hayaan mong ang panalangin na ito ang maging simula ng bagong kapayapaan sa loob namin. Panginoon, turuan mo kaming magpasalamat kahit hindi pa namin nakikita ang resulta. Turuan mo kaming sumamba kahit hindi pa dumarating ang sagot, dahil ikaw ang sagot. Ikaw ang kalakasan sa aming kahinaan. Ikaw ang katiyakan sa gitna ng kaguluhan. Ikaw ang Diyos na hindi nababago. Kaya ngayon pa lang, nagpapasalamat kami. Salamat sa tagumpay na paparating. Salamat sa mga pintuang bubuksan mo. Salamat sa pabor, sa proteksyon, sa direksyon. Salamat sa banal mong espiritu na gumagabay at nagpapalakas sa amin araw-araw. Ngayon, Panginoon, iniimbitahan ka namin na manatili sa puso naming ito. Hindi lang ngayon kundi sa bawat araw. Manatili ka sa aming tahanan. Maging ikaw ang sentro ng aming mga desisyon. Gawin mo kaming instrumento ng iyong pagmamahal sa iba. Gamitin mo kami bilang liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa bawat hakbang namin, samahan mo po kami. At kung kami man ay muling madapa, ipaalala mong ikaw ang aming sandigan. Diyos na buhay, salamat po sa oras ng panalangin na ito. Salamat sa paghipo mo sa aming kaluluwa. Salamat sa kapayapaang bumabalot ngayon sa amin. Hindi man namin ito mailarawan, ngunit dama namin na may ginawa ka. May ginagamot ka, may binabago ka, may pinapalaya ka, at kami po'y nagpupuri at nagbubunyi sa pangalan ni Jesus. Sa wakas, Panginoon, itinatagubilin namin ang lahat ng ito sa iyo, ang aming buong pagkatao, aming mga pangarap, aming pamilya, aming mga desisyon, lahat ng ito'y iyo na. Gawin mo po ang iyong kalooban.
Dahil alam naming laging mas maganda ang plano mo kaysa sa gusto namin, ikaw ang Diyos ng tagumpay. Kaya kami ay maglalakad ngayon ng may bagong pananampalataya, bagong sigla at bagong direksyon. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos habang nananalangin, isulat mo sa mga komento, "Salamat po Panginoon sa bagong simula." O kaya'y, "Narito ako Panginoon, gamitin mo ako." At huwag kalimutang mag-subscribe upang araw-araw kang mapalakas ng mga panalangin tulad nito. Patuloy ang biyaya, patuloy ang tagumpay, patuloy ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Isipin mo si Maria, nakatayo sa tabi ng dagat, pinagmamasdan ang bawat alon, iniisip kung kailan kapiling muli ang kanyang minamahal na si Jesus. Kaya siguro, naramdaman mo rin ang ganong pananabik sa puso mo ngayon. Ano ang iyong hinihintay? Sa turiansa? Kumbagay naghihintay sa isang diretsyo mula sa Diyos, isang pahiwatig, isang pakiramdam, isang tinig. Gaya ni Maria, pinili niyang tumigil sa pag-iisip at maghintay ng may puso't kamay na nakataas sa langit. At siya'y pinagaling ng presensya ng Diyos. Ngayon kaibigan, iyon ang nais kong ibahagi sa iyo. Ang kwento ni Maria Magdalena pagkatapos ng paggising sa pagkabuhay ni Jesus. Siya'y nasa kalungkutan, nalilito, talagang parabang natalo na ang lahat. Pero sa kanyang pagmamadali, sa kanyang luha, nakita niyang naroon si Jesus. Gumiling sa hardin, tinawag niya rito, Rabbi, na ibig sabihin ay guro. Ang pagiging totoo niya sa kanyang emosyon, ang katapatan niya sa pagtawag, iyon ang nagbukas ng panibagong kabanata. Hindi siya binili ng milagro, kundi siya ang nagkod sa pag-ibig, siya ang nanindigan sa puso't panalangin. At doon nagsimula ang kanyang tagumpay, hindi sa kung ano ang naramdaman niya, kundi sa kung sino ang kanyang tinawag, kung sino ang humakbang sa kanyang harapan. At sa ngayon, baka nararamdaman mo rin yung pagkaibig sa iyong kalooban. Sino ang tawag mo ngayon, kaibigan? Sino ang inaasahan mong magsasabi ng pangalan mo? Sino ang tinatawag mo sa katahimikan? Marahil hindi mo alam ang kasunod, marahil mabigat ang pakiramdam, hindi malinaw ang direksyon. Pero kagaya ni Maria, may pagkakataon para ka ring tumayo sa hardin ng iyong buhay, tumawag sa Diyos na may pangalan mo. Kaya't hinihikayat kitang huwag matakot tumawag, Ama, Ama ko. Panginoon, gaya ng Maria, tawagin mo ako sa pangalan ko, o kahit isang pagbulong lang, Panginoon, dahil siya ang magiging tugon, siya ang sasagot. At alam mo, sa buhay ni Maria, hindi doon nagtapos ang kwento. Ang isang tawag niya sa pag-iyak ay nagbukas ng pintuan ng buhay na walang hanggan. Ganun rin sa iyo, isang panalo ang kasunod ng isang panalangin. Dahil siya mismo ang, ayon sa 1 Corinto 15:27, ang nagpapagapi sa ating mga kaaway sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesukristong. Siya ang pangunahing sandali mo, hindi dahil sa katapangan mo, kundi dahil hinintay mo at tinawag mo. Ang Diyos na buhay at nananagot sa iyo. Narito tayo ngayon hindi para maglagay ng pasubali, kundi para magsaya, para makipagtagpo sa tinig na bumubulong ng katiyakan. At alam mo, ang pakikipagtagpong iyon ay hindi pa tapos. May lalong lalim, may himig na nagaanyaya pang marinig, may boses ng pangako, isang tinig na mas malambing pa sa sinag ng umaga. Isipin mong hinahaplos ka niya ng nakangiti at sinasabing, "Ako'y kasama mo." At iyon ang tunay mong lakas, hindi para yaman o politika, kundi para ang iyong puso, ang iyong buhay ay maabot ng kanyang kagalingan. At kung nakikita mo man ang uno sa paligid mo, kung may binagit ka sa panalangin kanina tungkol sa takot, pagod o kawalan ng pag-asa, isang sigaw lamang, isang bulong kay Jesus ay may lakas para iliko ang tadhana. Kaya mo ba tawagin siya nang walang sagabal ng buong puso? Yan ang darating sa susunod na sandali ng iyong panunood. Kaya't hinihikayat kita, manatili pa, dahil darating na ang tinig na magsasabi ng pangalan mo. Darating ang sagot na magpapaliwanag ng dilim.
Maaari mong isulat sa mga komento, Panginoon, tawagin mo ako sa pangalan ko, o kaya'y heto ako, Jesus, narito ako, handa sa kayo. At mag-subscribe ka rin para hindi mo mapalampas ang susunod na bahagi kung saan babangon tayo bilang bagong nilalang na may bagong direksyon, bagong sigla at bagong tagumpay. Huwag kang aalis sapagkat ang kwento mo ay nagbabago na at malapit nang pumutok ang himala sa iyong buhay. Kapag may dumarating na problema, madalas ang tanong ng puso ay, kaya ko pa ba? Pero sa umagang ito, iba ang tanong na nais ibulong ng Diyos sa iyo. Naniniwala ka pa ba sa kaya kong gawin? Kasi totoo, hindi mo kailangang maging malakas para matanggap ang tagumpay. Kailangan mo lang maniwala na ang Diyos ang siyang tunay na lakas mo. Sa Biblia, si David ay hindi naging hari agad. Mula sa pagiging pastol, dinala siya sa gitna ng labanan laban kay Goliath. Isang kalabang mas malaki, mas armado, mas sanay. Pero hindi nakatingin si David sa laki ng problema. Nakatingin siya sa laki ng Diyos na kasama niya. Ang kanyang sandata ay hindi espada. Ang sandata niya ay pananampalataya. At iyon ang nagtulak sa kanya para humarap ng walang takot. Sabi niya sa 1 Samuel 17:45, Ikaw ay lumalapit sa akin na may tabak, sibat at kalasag, ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Ganun din ang panawagan sa iyo ngayon. Huwag mong tingnan ang problema. Tingnan mo ang pangalan ng Diyos na sumasa iyo. Ang pangalan na mas mataas sa utang, sakit, galit, lungkot at takot. Hindi mo kailangang dalhin ang laban, ibigay mo sa Kanya. Hindi mo kailangang unawain ang lahat. Ang kailangan lang ay tumayo ka sa pananampalatayang nagsasabing, Panginoon, hindi ko alam kung paano, pero alam kong gagawa ka ng paraan. Tandaan mo ito, kapatid, hindi nasusukat ang pananampalataya sa dami ng salita sa dasal, kundi sa tibay ng puso sa paghintay. Maaaring ang tagumpay mo ay hindi pa nakikita sa mata, pero sa langit nakasulat na ito. Maaaring hindi pa tapos ang laban, pero ang panalo ay hawak na ng Diyos. At gaya ng kay David, darating ang araw na ang mga humamak sa iyo ay siya ring makakakita kung paano ka itinatag ng Panginoon. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo. Diyos ang magtatanggol sa iyo. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa tagumpay. Ang tagumpay ang lalapit sa iyo kapag ikaw ay matatag sa pananampalataya. Sa umagang ito, gusto kong sabihin sa iyo, lumapit ka kay Lord, hindi para humingi lang, kundi para ibalik ang tiwala na minsang nanghina. Para sabihin mo sa Kanya, Panginoon, kahit may luha sa mata ko, ang puso ko ay naninindigan pa rin. At tandaan mo, hindi mo kailangang intindihin ang bawat detalye. Ang kailangan mo lang ay sundin siya kahit wala pang paliwanag. Gaya ni Abraham na tinawag ng Diyos na umalis sa lugar na pamilyar, walang mapa, walang direksyon, pero sumunod siya dahil alam niyang sapat na ang presensya ng Diyos kaysa sa kahit anong kumpirmasyon. At baka ikaw din ngayon, parang nasa gitna ng hindi pamilyar na landas. Parang wala kang kasiguruhan. Pero kapatid, sapat na ang presensya ng Diyos. Ang pagsunod mo ngayon ay may gantimpalang hindi mo pa nakikita, pero tiyak mong mararanasan. Sa panahon na ang karamihan ay natatakot sa kawalan, ikaw ay lalakad sa kapayapaan. Sa gitna ng pagsubok, ikaw ay magiging ilaw dahil ang Diyos na sumama kina David, kina Abraham, kina Maria ay siya ring Diyos na kasama mo ngayon. Hindi mo kailangang madaliin ang tagumpay. Darating ito sa oras ng Diyos. At kapag dumating, ito'y buo, kumpleto at higit pa sa inaasahan mo. Kaya habang naghihintay, sambahin mo siya. Habang lumalakad, purihin mo siya. Habang lumuluha, ipagkatiwala mo sa Kanya ang bawat patak, sapagkat bawat butil ng luha ay buto ng pananampalatayang magbubunga ng tagumpay. Hindi ito simpleng mensahe lang, ito'y paanyaya mula sa langit. Paanyaya na muling tumayo, paanyaya na muling magtiwala, paanyaya na hayaan ng Diyos ang manguna, hindi ang takot, hindi ang galit, hindi ang emosyon, siya lang. At kapag siya ang nauuna, walang pagkatalo.
Ang bawat daan ay may direksyon. Ang bawat hakbang ay may layunin. Kaya kapatid, ngayong umaga, itaas mong muli ang pananampalataya mo. Hindi mo kailangang magpanggap na malakas. Ang totoo, ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpekto. Ang hinahanap niya ay puso na handang maghintay, sumunod at maniwala. Puso na handang ipaglaban ang pananampalataya kahit hindi pa dumarating ang himala. Dahil ang totoong panalo ay hindi lang sa resulta, kundi sa pananatiling tapat hanggang sa dulo. At ngayon, nais kong itanong sa iyo, handa ka na bang lumakad muli nang may panibagong pananampalataya? Handa ka na bang ipagkatiwala ang lahat sa Kanya? Handa ka na bang sabihin, Panginoon, hindi ko na kailangan ng paliwanag, basta't kasama kita, sapat na. Kung oo, hindi mo kailangang magsalita ng malakas. Bulungin mo lang sa puso mo at doon maririnig ka na niya. Doon magsisimula muli ang pagkilos ng langit. At sa susunod na sandali ng video na ito, ipagpapatuloy natin ang paglalakad. Kasama pa rin natin ang Diyos. Handa pa rin siyang magsalita. Handa pa rin siyang kumilos, kaya manatili ka dahil ang iyong tagumpay hindi lang pala tungkol sa pagkapanalo. Ito ay tungkol sa kung paanong itinayo ka ng Diyos sa gitna ng lahat. Kung nakaabot ka sa bahaging ito, isulat sa komento, ang tagumpay ko ay hawak ng Diyos. O kaya ay mananatili akong tapat, Panginoon. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang button ngayon para araw-araw kang mapalakas, mapagpala at madala sa presensya ng Diyos sa bawat panalangin sa umaga. Narito ka pa rin, kapatid. Hindi aksidente. Hindi mo lang basta pinanood ang video na ito. May tinig na umaabot sa puso mo. May espiritu na kumakatok sa pinakaloob ng pagkatao mo. Sa bawat segundong lumilipas, may ginagawa ang Diyos. Maaaring hindi mo pa ito nakikita, pero nararamdaman mo. May kuryente sa kaluluwa mo, may init na dumarampi sa puso mo. Iyan ang presensya ng Diyos. Hindi ito emosyon, hindi ito pakiramdam lamang. Ito ang Diyos mismo na bumababa para hawakan ng kamay mo. Alalahanin mo ang babae na dinudugo ng 12 taon. Isang babaeng wala ng pag-asa. Lahat ng doktor na puntahan na, lahat ng pera na ubos na. Pero nang marinig niya na paparating si Jesus, hindi siya nagdalawang isip, hindi siya nagtanong kung karapat-dapat ba siya, hindi siya tumingin kung ano ang sasabihin ng tao. Ang sabi niya sa sarili niya, mahipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. At sa dami ng tao, sa sikip ng paligid, lumapit siya, lumusot siya, at sa simpleng paghipo sa laylayan ni Jesus, tumigil ang kanyang pagdurugo. Hindi dahil espesyal siya, kundi dahil nanampalataya siya. At sinabi ni Jesus sa kanya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ganito rin ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, Anak, lumapit ka. Ang pananampalataya mo ang magdadala ng himala sa buhay mo. Hindi mo kailangang mahawakan ang laylayan. Ibulong mo lang sa Kanya, Panginoon, gusto kitang mahawakan. At sa bulong na yan, may nababago. May gumagaling, may nabubuksan. Ilang taon mo nang bitbit ang kabiguan, ilang ulit mo nang pinangarap na sana mabago ang lahat. Ilang beses ka nang nagdasal pero tila walang sagot? Kapatid, hindi nawawala ang panalangin. Hindi ito nababaon sa limot. Bawat luha, bawat buntong hininga, bawat salitang hindi mo masabi pero nasa loob mo, lahat yan naririnig ng Diyos. Ang sagot, maaaring hindi pa dumarating ayon sa oras mo, pero tiyak na dumarating ayon sa plano niya. At minsan, bago dumating ang sagot, sinusubok muna ang puso. Hindi para pahirapan ka, kundi para ihanda ka. Gaya ng paghahanda sa isang ani, hindi ka pwedeng mag-ani kung hindi mo pa nahuhukay ang lupa. Kailangan mo munang dumaan sa proseso. Masakit, nakakapagod, nakakainip. Pero ito ang uri ng pagod na may bunga. Ito ang uri ng pananahimik na may sigaw sa dulo. Ito ang uri ng pag-iyak na may halakhak na paparating. At alam mo bang minsan, ang pinakamalalim na tagumpay ay hindi nakikita sa labas, kundi sa loob.
Kapag ang puso mo ay natutong manalig kahit walang sagot, iyan ang tunay na tagumpay. Kapag natutunan mong magsabi ng salamat Panginoon, kahit hindi pa dumarating ang himala, iyan ang tunay na pananampalataya. Kasi ang tagumpay ay hindi lamang resulta, ito ay relasyon. Relasyon sa Diyos na kailanman ay hindi nagbago. Diyos na hindi bumitaw. Diyos na hindi napagod mahalin ka. Gaya ng Israel na inalipin ng maraming taon, dumaan din sila sa tagtuyot, sa gutom, sa mga labanang tila wala ng katapusan. Pero dumating ang oras, dumating ang araw na sinabi ng Diyos, sapat na, panahon na para lumaya. At sa iisang gabi, pinalaya sila. Pagkatapos ng daan-daang taon ng pagkaalipin, isang salita lang mula sa Diyos at nagbago ang lahat. Kaya kapatid, sa araw na ito, baka ito na rin ang gabi ng paglaya mo. Baka ito na ang huling araw ng pag-iyak. Baka ito na ang huling pagkakataon na mararamdaman mong ikaw ay talunan. Dahil simula ngayon, babangon ka na may bagong lakas. Hindi lakas ng katawan, kundi lakas mula sa Diyos. Hindi dahil sa sinabi ng tao, kundi dahil sa pangako ng langit. Ang panalangin ng umagang ito ay hindi lang para mapakinggan mo. Ito ay para maramdaman mo. Hindi ito kwento ng iba. Kwento mo ito. Panawagan ito ng Diyos para sa iyo. Magsimula kang muli, tumindig ka muli, lumakad kang muli. Dahil may bagong direksyon, may bagong simula, may bagong bukas. At ang bukas na ito ay hindi puno ng takot, kundi puno ng pangako. Hindi ko alam kung anong eksaktong pinagdadaanan mo, pero alam ko ito. Walang imposible sa Diyos. Wala siyang hindi kayang ayusin. Wala siyang hindi kayang baguhin. Wala siyang anak na kakalimutan. At ikaw, ikaw, mahal ka ng Diyos. May layunin ang buhay mo. May dahilan kung bakit ka narito. May dahilan kung bakit pinapakinggan mo ito ngayon. Kasi gusto ng Diyos na marinig mong muli ang tinig niya. Anak, sapat na ako. Sa bawat umagang sinasabayan mo ng panalangin, sa bawat salitang gabayan mo ako, Panginoon, tandaan mo, may mga anghel na gumagalaw, may langit na sumasagot. At darating ang araw na ang lahat ng tanong mo ay magiging pagpupuri. Darating ang oras na sasabihin mo, salamat Panginoon dahil hindi mo ako iniwan. At ngayon, habang narito pa ang presensya niya, huwag mong sayangin ang sandaling ito. Sabihin mo sa puso mo, Panginoon, sa iyo na ang buhay ko. Sa iyo na ang takot ko, sa iyo na ang direksyon ko. At kapag ginawa mo yan, kapatid, maghanda ka dahil may panibagong yugto ang bubuksan ng Diyos sa iyo. Kung ramdam mong ito ang mensaheng para sa iyo, isulat mo sa komento, Panginoon, hawak mo ang tagumpay ko. O kaya, hindi mo ako iniwan o Diyos. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa araw-araw na panalangin, direksyon at mensahe mula sa langit na magpapalakas sa puso mo. Nandito ka na sa dulo ng ating paglalakbay sa panalangin ngayong umaga. Isang umagang puno ng pangako, pangarap at muling paggising ng pananampalataya. Hindi ka lang basta nakinig, dumaan ka sa isang proseso, panalangin na may pangako, kwento na nagmulat sa puso, tapang na galing sa Diyos. At ngayon, kasalukuyang pumapailan lang ang presensya niya sa bawat salita mo. Ramdam mo ba? Hindi ito isang pagkakataon lamang. Ito'y simula ng buhay na dinalaw ng langit, ng puso na sumagot dawit sa tinig ng Diyos. Ngayon, damhin mo ang katahimikan ng presensya niya. Tila ba tumitigil ang mundo sa paligid mo, hindi dahil tahimik, kundi dahil dumating ang katahimikan na humihikayat sa iyo. Tumayo, tumingin liwat at lumakad sa bagong direksyon. Ayon sa awit, Partisiw 10, huminto kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ito ang oras mo, ang oras para sa iyong pagbuhay, para sa iyong bagong simula. Sa panahong ito, marahil ang tanong mo ay, ano ang susunod? Hindi ko naman masasagot iyon, pero ang sigaw ng banal na espiritu sa iyong puso ngayon ay sumabay ka, tumindig ka, iangat mo ang iyong pananampalataya.
Hindi dahil ikaw ay makapangyarihan, kundi dahil naniniwala ka sa Diyos na kasama mo. At alam mo, iyon ang tunay na diwa ng panalangin ng umaga. Hindi basta salita, kundi buhay. Hindi basta galing sa bibig, kundi galing sa puso. Tama ka, may malalim na lihim ang Diyos sa bawat oras ng pagdalangin. May bagong yugto ang bubuksan, bagong plano, bagong biyaya, bagong kapayapaan, bagong pag-ibig. Sana'y nasa iyo ngayon ang tiyak na kumpas nila. Hindi mo na kailangan iisipin ang isang dahan-dahan sapagkat hinihikayat ka niya. Huwag mo nang hintayin pa, lumakad ka na. At kapag ginawa mo yon, bubuhayin ng Diyos ang nanghina, bubuksan ang mga nakasarang pinto, sisiglahin ang mga natutulog na pangarap. Hindi lang ito huling panalangin, ito ang pasinaya ng bagong yugto. Tala sa langit ang iyong pananaw at kasunod nito, magpapatuloy tayo bilang mga tagapagdala ng liwanag, di lang para sa ating sarili, kundi para sa bawat pusong naghihintay. Dahil nasabi ko na kanina, hindi matapos dito ang himala. Sa totoo lang, dito pa ito magsisimula, ikaw at ang Diyos, sa bagong yugto ng pananampalataya, ng kabuuan, ng kapayapaan, ng tagumpay. Kung ramdam mo ang hipo ng Diyos ng malalim ngayong sandali, kung tumibok ng mabilis ang puso mo sa iyong pananaw, maaari mong i-comment, "Hawak mo ako, O Diyos." O kaya'y, "Narito ako, Panginoon, lalakad akong muli." At para hindi mo mapalampas ang mga susunod na pangungusap mula sa Diyos, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang video na lumalabas sa screen para lagi kang mapalakas, mapagpala at mapalapit sa kanyang boses bawat araw.